Magandang umaga po sa inyong lahat. Linggo na naman. Ang bilis ng ating panahon ngayon. Pangalawang linggo ng buwang July. At mga ilang buwan, Disyembre na. So, napakabilis ang ating panahon. Pero wala tayong magawa dahil ang Diyos ang nakaalam. Pinabilisan niya ang mga araw sa mundong ito upang madali din tayo makapasok sa kaharian ng langit. Sa linggong ito, purihin ang Panginoong Diyos sa ating panambahan. Bago tayo manalangin, basahin ko muna yung sinabi ng ating Panginoon sa Juan chapter 4, verse 23 to 24. But the time is coming, indeed is here now, when true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. The Father is looking for those who will worship Him that way. For God is spirit, so those who worship Him must worship in spirit and in truth. Tayo po ay manalangin. Aming banal na Diyos, salamat po sa umagang ito. Napakabuti mo, Panginoon, dahil Ikaw po patuloy na nagbigay buhay sa bawat isa sa amin. Nagbigay kalakasan sa aming mga physical na katawan. Ganon din sa aming spiritual na buhay, Panginoon. Salamat po sa araw na to na kami po patuloy na nagtagumpay sa mga bagay na mga pangailangan namin. Sa mga pagsubok at mga problema, kami po ay hindi nadaig dahil Ikaw po ay nandyan, Panginoon, kasama namin. Ikaw po ay laging naggawa ng direksyon sa bawat hakbang ng aming buhay. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo dahil patuloy mong pinagaloob ang mga gawain sa iglesia, na ang iglesia iyong katawan, na patuloy yung pangangaral sa iyong iglesia, patuloy yung lahat ng mga gawain sa iyong iglesia, at ang mga tungkulin namin bilang iyong mga anak, bilang iyong mga lingkod, Panginoon. Salamat po. Salamat po sa mga kaluluwa na patuloy na nakikinig sa inyong mga salita, sa mga kapatiran na nandoon sa kanilang mga tahanan, na patuloy na nagmonitor sa worship online, Panginoon, sa Facebook at saka YouTube. Gabayan po, Panginoon, lahat na nagmonitor, buksan ang kanilang puso't isipan na mga salita na kanilang marinig o mabasa ay hindi nila makalimutan, bagkus ito po magbigay direksyon sa tamang pamaraan sa paglilingkod sa inyo, Panginoon, at pagsunod sa iyong kalooban. Patawarin mo po kami sa aming makasalanan na aming nagagawa. Ito po ang may dalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus, na aming Diyos ang tagapagligtas, pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Good morning po sa ating lahat, at sa umagang ito ay sama-sama po natin awitan at purihin ng ating Panginoon. It's nice na sama-sama po tayo na lalapit sa Kanyang presensya. Let's give Him the highest praise.
love me, that you hear me when I call. Love, is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing, it's amazing, it's amazing, it's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Yes, I am a friend. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Holy Father, God Almighty, Lord of holy, you have called me friend. Yes, God Almighty, God Almighty, Lord of holy, you have called me friend. yes, God Almighty, God Almighty, Lord of holy, you have called me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Yes, we declare I am. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. You call us friend. Palakpakan natin ang ating Panginoon. He deserves the highest praise and adoration. Let's continue to be in the presence of our Lord. Yes, oh God, we come before you today. Search our hearts, O Lord. Search our hearts as we worship you in spirit and in truth. Lead your people, O Lord God, as we sing and as we worship. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes. The whole earth shakes. Yeah, yeah. I see His love and mercy washing over all our sins. The people sing, the people sing. Come on, we declare, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take the place with selfless faith, with selfless faith. See a revival. I see
Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. To you the glory, honor, and praises, Lord. Nawa ay sa ating pagsamba. Pangalan ni Jesus. Magandang umaga po sa atin lahat mga kapatid. Tayong ngayon ay dadako sa ating mensahe at ang mensahe po na aking lalahad po sa ating lahat sa umagang ito ay madalas nating nakikita sa mga poster picture ng social media. Ang pamagat po ay Be a warrior, not a warrior. Maging mandirigma raw po tayo, hindi laging nangangamba. In Matthew 6:25 and 26, ganito po ang sinabi, Therefore, I say unto you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? 26. Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Yan po ang isa sa napakagandang bersikulo na sinabi ng Panginoon tungkol sa pagwo-worry o pangangamba. Sa ating pong panahon ngayon, talagang according to scientists sa mga pag-aaral, ang mental health po ng ating mga kababayan o sangkatauhan ay nagsasuffer. Pero bagamat ganun mga kapatid, meron akong isang post na nakita doon sa isa nating kabataan. Ang sabi, isang ubo, COVID agad. Sa bagay, pag pogi, mahal na agad. Nakakatawa po, ano? Meaning, yung ubo ngayon ay ganun na lamang ang dating sa atin. Sabi naman ng aking bayaw, isang ubo mo lang, 4 agad ang lilingon para tuloy the boys, sabi niya. Iba talaga ang panahon ngayon, mga kapatid. At ang mundo ay binabalot ng pandemic na maaaring minsan sumagi sa ating lahat na parang hindi nangyayari o mangyayari sa ating lifetime. Kaya talaga ang mental health ng sangkatauhan is on the struggle. These times are extraordinary. Meron pong pag-aaral dito na inilabas ang Psychology Today and sabi, fear, close and open parenthesis, worry and anxiety. And sabi po, although many use the words worry and anxiety interchangeably, the two are very different psychological states.
According to psychology today, worry tends to be more focused on thoughts in our heads, while anxiety is more visceral in that we feel it throughout our bodies. On the other hand, when we are experiencing anxiety, our thoughts can be irrational or vague. They can linger for extended periods of time and can impact our lives in a negative way. An example of this, sabi rito, is persistently thinking something that will go wrong every time you take a test. As a result, sabi, you may experience fear of or other emotions that will cause your body to react negatively. So worry and anxiety affects our bodies in different ways. Because worrying tends to be temporary, the effects are mild. So yun po yung difference niya. Ang worry is more on a temporary basis and the effects are mild. You may experience short-term emotional distress or tension, while physical reaction caused by anxiety, however, can be more intense. Someone with anxiety may experience symptoms such as tightness in the chest and increased heart rate, rapid breathing, headache, trembling, and gastrointestinal problems or trouble sleeping. The symptoms of anxiety can serve as warning sign of serious health condition, such as anxiety disorder, panic attack, or depression. And sabi, sa pag-aaral, you should speak with the doctor if symptoms are persistent and interfere with our daily activities. Yun po yung sa anxiety. Ngayon, it is a prevailing problem to our society today. And this morning, there are 4 reasons why humans worry. Apart from the pandemic that we are experiencing today, my brothers and sisters. First reason why humans worry, we love the world. Ang sabi po sa 1 John 2, verse 15 and 17. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. The world and its desire passed away, but whoever does the will of God lives forever. Yun. We love the world. Humans love the world. Kaya yun yung nagiging unang dahilan kung bakit nagwo-worry ang tao. Yung sobrang pag-ibig sa mga bagay-bagay, sobrang pag-ibig sa kapwa, sa pangarap, sa adikain, at marami pang iba. Bakit? Because we get attached to things, we get attached to people, to status, and the fear of not having or losing them causes great worry. Tignan niyo po yung mga teenager, mga kapatid. Nung wala pang ano yan, hindi pa nagkakaroon ng crush, hindi pa nagkakaroon ng boyfriend, girlfriend, okay lang ang buhay. Happy-go-lucky lang. Tumutulong sa bahay. Lahat na iutos na magulang, okay. Pero nung nagkaroon na sila ng mga karelasyon, ayun na, nagsimula na yung worry sa kanilang batang buhay. Minsan, text ng text, PM ng PM, Mine, don't forget to eat dinner, ha?
Wow, ganda ng tawagan, ano mga kapatid? Mine. Siyempre, nag-aalala ka dun sa mahal mo. Don't get me wrong mga kapatid, masarap ang magmahal. Pero wag nating dalhin sa point na dun umiikot yung ating mundo. Makakakita ka ng text, nasaan ka na be? That's good. Masarap ang magmahal, tulad ng sabi ko mga kapatid. Pero ang ingatan po natin, huwag tayong magmahal ng sobra-sobra. Dahil doon nagsisimula yung worry natin. Pag mahal mo, mahal ka, that's good. Pero pag minahal mo ng sobra-sobra at iniwan ka o nagtaksil o pinagpalit ka sa iba, kawawa po tayo. That is why don't love anybody more than God. Yun po yung nais dalhin sa atin ng Panginoon na sa book ni John na don't love the world and anything in this world. Meron pong story rito kay Abraham sa Genesis chapter 22 verse 2. Ang sabi dito, then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah, sacrifice him for there as a burnt offering on a mountain I will show you. Nung sinabi po ng Diyos ito kay Abraham, parang kung i-ano natin yung conversation nila ngayon mga kapatid, maaari ang sabi, Abraham, mag-offering ka naman. Opo, Panginoon, mag-offering ako. Si Isaac ka? Maaari ang sabi ni, po? Ano po? Pakiulit po. Si Isaac? Di po ba mga kapatid? Kung yung anak mong so precious na nag-iisa na ang tagal niyong inantay ng iyong kabiyak, tapos hihingin ng Diyos for an offering, that's heavy. Ang bigat po nun mga kapatid. Pero hindi nagdalawang isip si Abraham. Bakit? Alam niya na dito sa mundo, wala tayong dapat ibang ibigin ng higit, kundi ang Diyos. Pansinin po natin mga kapatid itong picture na to. Ito. Yan pong picture na yan yung EDSA nung unang panahon. Wala pa mga building, parang nasa probinsya ka lang. Tingnan nyo ang EDSA ngayon. Punong-puno na ng building, hindi mo na makikilala. Lipat po tayo sa susunod. Ito pong picture na to naman, yan yung Ayala Triangle. Imagine, yung naglalakihang mga building ngayon, yan pala yun. Ano connect, mga kapatid, dito sa ating message sa umagang ito? Balik po tayo dun sa pagkakaalay ni Abraham kay Isaac. This is the trivia that I want to share to you, brothers and sisters. Nung iaalay ni Abraham si Isaac, pinapunta siya sa isang bundok na kung tawagin ay Moriah. Where is that? Sabi dito, it was a wilderness area in Abraham's day, 2000 BC. Hindi mo makikilala yung lugar na yun noon. 1,000 years later, si Haring David itinayo yung kanyang syudad, ang city ng Jerusalem, doon sa Moriah, sa Mount Moriah na yon. And then Solomon, yung anak ni David, itinayo yung unang templo ng Diyos sa Mount Moriah.
At ang ating Panginoong Diyos, some 4,000 years pagkatapos nung unang alay ni Abraham, doon tayo tinubos ng Panginoon. So nakikita niyo po mga kapatid yung nakakatuwang isipin mga kapatid na yung lugar pala na yun, iisa at mangyayari yun sa mga sumusunod na kasaysayan na ang Diyos lamang ang may author. Balik po tayo mga kapatid sa mensahe. The point of Christ or God the Father, bakit ino-offer ang buhay ni Isaac? Because God wanted to prove the faithfulness of Abraham. Magwo-worry ba ito? Ano kaya ang kanyang magiging reaksyon? Matatakot ba ito? O susunod sa akin? Kaya mga kapatid, pag dumating ang time sa atin na ganoon, ibigay natin sa Diyos yung kanyang hinihingi. Nawa tayong ibigin na masigit pa na nasa sa mundo, kundi ang Panginoon. Pangalawang bagay mga kapatid, bakit nagwo-worry ang mga tao? Because of sowing bad seeds. Galatians chapter 6 verse 7, do not be deceived, God can be mocked, a man reaps what he sows. Ang tao raw, kung ano ang kanyang itinanim, yun ang kanyang aanihin. That is true. When Joseph Stalin, the dictator of USSR, came to power, nagkaroon ng revolution, yung tinatawag na Great Purge. Between 1934 to 1939, meron siyang 1 milyong Russians na pinakulong. At meron siyang 700,000 na in-execute or pinapatay. Madugo ang revolution ni Joseph Stalin. And this powerful man of Russia, of USSR, masiganon siya, ka-powerful, natatakot siya dun sa kanyang ginagawa. He worries kasi he is sowing bad seeds. Kaya sa kanyang mga tahanan, meron lagi 7 rooms. Ayon sa history, there are 7 rooms on all his mansions at hindi alam kung saan siya natutulog dun sa 7 na yun. Bakit? Natatakot siya na baka patayin din siya. A man reaps what he sows. Ang salita ng Diyos ay katotohanan, hindi ito mababago. Kaya kung ano ang ating itinanim, yun din ang ating aanihin. Kaya kung titigil po tayo mga kapatid sa ating buhay, let us analyze our life para matigil po yung ating dagdag na pasanin, dagdag na worry. Let us sow good seeds. At doon lamang tayo makakabawas ng pangamba dahil alam natin na yun ang ating aanihin. Number 3, why humans worry? Humans worry because we exceed our limits. Acts 17 verse 25 says, and he is not served by human hands as he is needed anything. Rather, he himself gives everyone's life and breath and everything else. Si Christ daw, God Himself gives everyone life and breath and everything else. Lahat ng kailangan natin, buhay, lahat ng pangailangan, ang Diyos
ang nagbibigay sa atin. As all creations, all have limits. Ang pinakamataas po na lumipad na nilalang ay ang vultures o buwitre. Nakakalipad po sila sa height ng 37 feet o yung taas nung nilalakbay ng eroplano. Yun ang kayang abutin ng mga vultures. While the cheetah is the fastest animal on land. Nakakatakbo po siya ng 75 miles per hour. Pero hanggang doon na lang po yun. All creations have limits. Sa atin din mga kapatid, ang tao rin may limits. Pinakamainam, alamin din natin yung limits natin. Let us not exceed our limits para hindi natin maranasan ang mag-worry ng mag-worry. Halimbawa, natatakot kang baka pasukin yung bahay nyo dahil may mga magnanakaw. What is your limit? Hindi pwede limitahan yung galaw ng mga nasa labas. What you can do is to act on your limit. Ano yun? Pwede ka magpagawa ng maraming lock doon sa pinto mo, sa mga bintana mo. Pwede mong lagyan ng mga rehas. Yun yung limit po. Pero pag nagawa mo na yun, hindi na kailangan nanginginig ka pa pag natutulog. Bakit? Hindi mo na control yung nasa labas. Pag ginawa po kasi natin yun, where is God? Parang inilatag na natin, Panginoon, ito po yung nagawa ko, pinoteksyonan ko na po yung aking tahanan, ibibigay ko na po sa inyo, mamamahinga na po ako. When we know our limits, we decrease our worries. Parang kung ano po yung magagawa natin, yun lamang. Yung hindi natin magagawa, ibigay natin sa Panginoon. Di po ba kumakanta tayo ng ano? My life is in you, Lord. My life is in you, Lord. Oh, yung buhay pala natin nasa Diyos na. Huwag na nating isipin yung hindi natin makaya kasi ang Diyos na ang bahala doon. Like our situations now, mga kapatid. The government has issued health protocols to follow. Anarian yung wear mask and other PPEs, always wash alcohol with our hands, observe social distancing, no mass gathering, bawal muna ang worship services sa mga chapel buildings, 20 years old and 30 years old below, at 60 years old above, bawal muna lumabas. At marami pang mga health protocols. Hanggang dun lang yung pwedeng gawin ng government. It's up to the person kung gusto niya maging safe siya. What I mean is, we must know or realize our limit para hindi tayo nagwo-worry. Kung ginawa mo na lahat ito at hindi ka lumabas, ibigay mo na sa Panginoon lahat. Ang mahirap mga kapatid, kung hindi tayo sumunod sa ganito, eh mag-aalala ka talaga. Kasi ang sabi, wag lalabas, lumalabas. Let us learn to know our limits. Number 4, why humans experience worry. In Numbers 22, verse 23, says, "You may be sure that your sin will find you." Number 4, hiding something. Kaya nagwo-worry ang tao dahil mayroon siyang kasalanang nagawa. Ang liwanag nagsasabi ng Numbers, "You may be sure that your sin will find you."
makikita ka at makikita ng iyong kasalanan. Meaning, aanihin mo rin iyon. Yun daw mga kapatid, may mga itinatago, yun yung madalas mag-worry. Bakit? Kasi natatakot sila na baka mabisto o baka may makakita or baka may makadiscover nung kanilang ginagawang kasalanan. Kaya talagang nagwo-worry sila. Sabi rito, liars are warriors. Yun daw may tinatago na mapagsinungaling ay mayroong pangamba lagi. Ang sabi pa rito, the wrong with worry, the wrong with lying is that you start one lie at manganak iyon hanggang sa pagtatakpan mo yung unang kasinungalingan, hanggang sa pagtatakpan yung susunod, pagtatakpan, nanganak na. So, doon ka ngayon matatakot. Kaya nagwo-worry ang isang mahilig magsinungaling na tao. Ngayon, our body has given us a registry of pain and emotions. Binigyan tayo ng Diyos yung katawan natin ng how to register pain and emotions. Alam niya kung nagsisinungaling ka o hindi. Alam natin kung nasasaktan tayo or kung magkakasakit tayo. Parang mabigat ang pakiramdam ko ngayon Parang magkakasakit ako Nare-register niya yun. O nasaktan siya. Ang sakit. Nare-register niya yun. But the moment, sabi rito, that we no longer feel that we are lying, let us look ourselves in the mirror. Why? Kasi baka nakakaramdam na raw ng manhid yung ating pagkatao. At yun ang delikado mga kapatid. Because in the end, our sin will be exposed. So sa apat na ito mga kapatid, na ating narinig sa umagang ito, wag nawa makadagdag ito sa ating mga alalahanin pa. Ang buhay natin mga kapatid, ang paglalakbay natin sa mundong ito, marami pa tayong mararanasang pagsubok na magdudulot sa atin ng pagkabalisa, ng takot, ng pangamba. Maging warrior tayo, not warrior. Different waves of faith will challenge us. Habang nabubuhay tayo, umaalon iyan mga kapatid. Pero pag dumating yung pinakamataas na alon, isa lang yung tingnan natin. Hebrews 12:2 says, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Pag dumating yung malaking alon, pag dumating yung napakalalim na alon sa ating buhay, tandaan natin, si Kristo lamang ang ating tingnan. And lastly, ibabalik ko yung unang point kanina, huwag tayong umibig ng higit sa mundo, kundi ang Diyos lamang. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. O Diyos, purihin po kayo sa umagang ito. Marami pong salamat sa inyong mga salita na naihayag po sa aming mga puso at isipan, sa aming mga kapatid na nakikinig, Panginoon, at nanunood sa mensaheng ito. Dalangin po namin, O Diyos, na kayo lamang ang aming sasandalan, kayo lamang ang aming titingnan kung ang aming pong buhay ay balot ng pangamba, balot ng takot, at balot ng worry. Alam po namin, O Diyos, na may kapahingahan sa inyo. Patuloy niyo po kaming ingatan, O Diyos,
sa aming buhay. This we ask of you through Christ our Lord. In Jesus' name we pray to the Holy Spirit. Amen. Okay, mga kapatid, sa oras pong ito ay ihanda natin ang ating mga sarili para sa dulang ng Panginoon. At nais ko pong basahin sa inyo ang nakasulat sa aklat ni Mateo sa chapter 26, verse 26 hanggang 30. Okay? At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan." At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, "Magsiinom kayong lahat diyan, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Datapwat sinasabi ko sa inyo na buhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na yaon na inumin kong panibago na mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama." At pagkaawit nila ng isang himno, ay nagsiparoon sila sa bundok ng mga Olibo. Okay, tayo po ay sama-samang manalangin bago natin tanggapin ang kalarawan ng Panginoon, ang saro at ang tinapay na simbolo ng kanyang dugo at katawan. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. O Diyos na aming sinasamba at pinaglilingkuran, narito kaming muli, Panginoon, upang balikan ang kasaysayan ng kaligtasan na ginawa ng aming Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo, na kung saan siya ay dumanas ng hirap at sakit ng dahil sa aming mga kasalanan. Pinasan niya ang bigat ng aming mga kasalanan upang kami ay huwag nang bumalik doon. Magbago na kami, Panginoon, ng aming buhay at sundin namin kung ano ang kalooban mo para sa amin. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami pinabayaan na mahulog sa kasalanan. Iniahon mo kami, Panginoon, mula sa balo ng kasalanan upang iligtas. Maraming salamat sa pag-ibig mo sa amin na ipinadama noong kami ay makasalanan pa. Salamat sa kamatayan ng aming Panginoon na nag-alay ng kanyang buhay para sa amin upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay magkaroon kami ng kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng kaligtasan na ibinigay mo sa amin. Maraming salamat po, Ama, sa pag-ibig mo sa amin. Ito po ang aming samo at panalangin sa banal at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Tayo pong lahat mga kapatid ay dadako sa ating offering. Ating pong dinggin ang sinasabi sa Leviticus chapter 23 verse 22. Kapag ang inyong ginapas ang ani sa inyong lupain, huwag ninyong gagapasin hanggang sa mga sulok ng inyong bukid. Huwag ninyong titipunin ang mga nalaglag sa inyong pag-aani. Iiwan ninyo iyon para sa mga duka at sa mga dayuhan. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Dito po sa ating nabasa mga kapatid, pinapakita sa panahon ng Israelita na there is something for everyone. Ganun ka alaga ng Diyos ang tao, na maging yung mga dayuhan, kapag nakarating sila sa dako ng mga Israelites at nagutom, meron silang makukuhang mga kaunting pangkabuhayan nila. Dahil yung mga corner ng kanilang mga bukid para sa mga dayuhan. Yung mga nahuhulog, wag na nilang kukunin para ito sa mga dayuhan. Ang point dito mga kapatid, God, in our offering, para ito sa pagtitipon para may maibahagi tayo sa iba, sa pamamagitan ng gospel na ating ipinaparating sa kanila. So sa ating offering mga kapatid, isipin natin, ito ay makakarating sa mga hindi mananampalataya. Ito ay makakarating sa nangangailangang mga kaluluwa na kailangang ma-reach ng gospel at ng salvation ni Hesukristo. Tayo pong lahat ay mukat manalangin. O Diyos, marami pong salamat sa inyong mga salita. Marami pong salamat, Panginoon, at ipinapaintindi ninyo kung bakit po kami nagbibigay. Hindi po para ito sa amin lamang, O Diyos, kundi para ito sa pagpapalaganap ng inyong kaharian, para sa mga kaluluwa, Panginoon, na nangailangan upang maiparating ang mabuting balita sa kanila sa bawat sulok ng mundo. Ingatan niyo po kaming lahat, Panginoon, at lahat, Panginoon, na aming pinagkukunan, pagpalain niyo po lahat. This we ask of you through Christ our Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy, it falls like a sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Hey, oh, I receive your mercy. Hey, oh, I receive your grace. Hey, oh, I will dance forever, Lord. Let's continue to sing praises to our Lord. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I am my Savior, happy and blessed.
is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Sa atin pong pagtatapos, tayo po ay muling manalangin at lumapit sa Panginoon. Dakila naming Diyos na tapat at mapagmahal, maraming salamat po sa natapos naming gawain na kung saan ay nakita mo, Panginoon, ang aming katapatan sa paglilingkod sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami pinababayaan sa pang-araw-araw naming buhay. Salamat, Ama, sa katapatan ng iyong pag-ibig sa amin bilang Ama na sa Espiritu. Salamat, Ama, dahil nariyan kang palagi at nakikita mo ang aming kalagayan dito sa lupa. Patuloy mo po kaming ingatan, Panginoon, hanggang sa matapos ang problema ng aming bansa. Tulungan mo ang aming mga leader, ang aming mga senador, at lalong-lalo ang aming presidente, Panginoon, na bigyan mo siya ng katalinuhan, bigyan mo siya ng lakas ng loob, bigyan mo siya, Panginoon, ng pag-asa upang lalo siyang magtiwala sa iyo na malalagpasan namin ang mga pagsubok na ito sa aming buhay. Salamat, Panginoon, at patuloy mo kaming iniingatan. Maraming salamat sa pag-ibig mo sa amin. At sa ating pagtatapos, tanggapin po natin ang banal na pagpapala. Ang mayamang pagpapala ng ating Diyos Ama na nasa langit, ang pag-ibig at pagliligtas ng ating Panginoong Hesus, ang patuloy na gabay at patnubay ng banal na Espiritu Santo ay sumaati nawang lagi mula ngayon at magpakailan paman. Amen.
Panginoon.